Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho ng Martes, June 24, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines. Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ahatiin sa dalawang bagsak. Unang bugso ng taas presyo, epektibo na ho ngayong araw. Vice President Sara Duterte hiniling sa Senate Impeachment Court na ibasura ang impeachment case laban sa kanya. Ligtas na pagpapauwi sa mga Pinoy mula sa Israel at Iran. Pinatitiyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Konstruksyon ng Marawi City General Hospital pinatatapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang Agosto 2025. PDP laban naghain po ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na atasan ng COMELEC na magsagawa ng manual recount sa resulta ng senatorial election. LTO paiigtingin ang kampanya laban sa mga hindi rehistrado at hindi ligtas na mga sasakyan. Sa Metro News naman, 7.15 million pesos na halaga ng ketamine na harang sa isang South Korean national sa NAIA. Dating Science and Technology News, Pilipinas nakapagtala ng record-breaking na mga temperatura. Higit doble sa karaniwang pumapasok na bagyo sa bansa na itala noong 2024. At sa lifestyle news naman, Maido Restaurant ng Peru itinanghal na World's Best Restaurant 2025. Dati namang music trivia ngayong petsa isinama sa auction ng English musician at nagpasikat ng kantang Wonderful Tonight ang kanyang mga gitara para sa kanyang rehab. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang lalaki sa Texas na ikasal sa kanyang ex-girlfriend nang wala siyang kamalay-malay. Alas 6:46 ng umaga kami ho yung mga tagapagbalita ko po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. Metro News 774 Balita Ngayon. Heto na! Sabi nga nung kantang, heto na! Heto na! Heto na! Ha! 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 2 beses magpapatabad po ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Ito'y makaraang pumayag ang mga kinatawan mula sa oil industry na utay-utayin ng malakihang oil price hike upang hindi maging mabigat ang epekto. Sa inalabas na abiso ng mga kumpanya ng langis na kasaad na epektibo ngayong araw ay magkakaroon ng 1 peso 75 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina habang 2 pesos at 60 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Tumaas naman ang 2 pesos at 40 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ang ikalawang oil price hike ay patutupad naman sa umaga ng Huwebes sa kaparehong presyo. Senador, pinatitiyak na walang delay sa pamamahagi ng fuel subsidy. Narito ang balita mula kay Conde Bata. Conde. Pinatitiyak ni Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo sa Department of Transportation o DOTR at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang magiging delay sa distribusyon ng fuel subsidy. Sa gitna na rin ito ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Matapos ang pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ang fuel subsidies sa mga motorista, agad na nakipag-ugnayan ng senador sa DOTR at LTFRB para matiyak na walang magiging delay sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga apektadong sektor. Tiniyak ng LTFRB sa senador na gagamit sila ng umiiral na pantawid pasada cards, fuel cards, bank-to-bank transfer at pag-transfer sa e-wallet accounts para hindi maulit ang delay sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV drivers. Sakali namang hindi available ang mga nasabing transfer methods, ang subsidy ay maaaring ipamahagi o may claim sa over-the-counter sa mga piling Land Bank of the Philippines servicing branches. Pinasisiguro rin ni Tulfo na mayroong wastong guidelines para sa distribusyon ng fuel subsidy
para matiyak na mga tunay na beneficiaries ang makikinabang. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, kapasok lamang po na balita, inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social account na nagkasundo ang Iran at Israel sa isang kumpleto at ganap na tigil putukan. Magkakabisaan niyang ceasefire 6 na oras mula ngayon. Samantala, pagsuspende sa pagpapataw ng VAT sa langis, panawagan ng isang kongresista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grace Mariano sa detalye. Nananawagan si Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipasuspinde sa lalong madaling panahon ang pagpapataw ng 12% value-added tax o VAT sa produktong petrolyo. Hiling ito ni Brosas kay PBBM sa harap ng pagtaas ngayong araw ng 5 piso sa kada litro sa presyo ng langis na tiyakan niyang magkakaroon ng epekto sa presyo ng pagkain at iba pang bilihin o serbisyo tulad ng pamasahe. Diin ni Brosas, ito ay panibagong dagok na naman para sa mga pamilyang Pilipino na araw-araw nagsusumikap para makaraos at may makain. Git ni Brosas, hindi sapat ang mga promo at diskwento na pinag-uusapan ng Department of Energy at mga oil companies dahil ang kailangan ay konkretong aksyon tulad ng pagsuspinde ng VAT sa langis. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774. Your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. Samantala, natanggap na kahapon ng Senate Impeachment Court ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa ipinadalang writ of summons kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment case. Sa ipinadalang tugon ng pangalawang Pangulo, nakasaad na hinihiling nito sa Senate Impeachment Court na i-dismiss ang verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya dahil void ab initio o wala itong bisa sa simula pa lamang dahil nilabag umano nito ang 1-year bar rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa answer ad cautelam ni BP Sara, tinukoy nito ang probisyon sa ilalim ng konstitusyon na isang impeachment complaint lamang ang pinapayagang maihain laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Iginiit ni BP Sara na ang isinampa sa Senado ay pang-apat na impeachment complaint na inihain sa Kamara kaya maituturing itong void ab initio. Samantala, kinumpirma rin ng Kamara na natanggap na nila kahapon ang kopya ng tugon ni BP Sara. Kaugnay nito, alinsunod sa impeachment rules, bibigyan ng Kamara ng 5 araw upang tumugon sa sagot na ito ng pangalawang Pangulo. 774 Balita Ngayon. 9 minuto po bago mag-alas 7 ng umaga, nagbaba na ho ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas at maayos ang repatriation ng mga Pilipino sa Israel at sa Iran sa gitna na nagpapatuloy na tensyon doon. Ayon kay Pangulong Marcos, pinoproseso na ng gobyerno nasa 200 repatriation request ng mga Pinoy mula sa dalawang bansa. Nasa Amman, Jordan na rin anya si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdak upang tanggapin ang unang batch ng 26 na OFW na pauwi mula Israel sa King Hussein Crossing. Sa Israel, sinabi ng Pangulo na agad nang ipamahagi ang food packs at pinansyal na tulong sa mga apektadong Pilipino. Sinabi rin po ng Pangulo na patuloy ring binabantayan ng gobyerno ang kalagayan ng isang Pinay caregiver na kasalukuyang nasa ospital sa Israel at stable na ang kondisyon ngunit naka-oxygen support at ventilator pa rin. Samantala, inihanda na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Iran ang repatriation ng 8 Pinoy sa mga darating na araw. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala po naman, kaugnay ng balitang yan, tulong pinansyal at livelihood support para sa mga Pilipinong darating ngayon sa bansa mula Israel. Tiniyak po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Chanel.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga Pilipino na sumailalim sa voluntary repatriation o babalik ngayon sa bansa dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Pangulong Marcos, pagdating nila sa bansa ay tatanggap sila ng 150,000 pesos na tulong pinansyal, pansamantalang tirahan at transportation assistance, gayon din ng livelihood support at training vouchers para makapagsimula muli. Para naman sa mga OFW na piniling hindi na muling mangibang bansa, sinisiguro rin ng Pangulo na may nakahandang skills training, job matching, panimulang puhunan at iba pang suporta para makapagsimula ng maliit na negosyo o makahanap sila ng bagong oportunidad sa Pilipinas. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. Hinimok naman ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na nasa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa mga embahada sa Tel Aviv at Tehran tungkol sa kanilang sitwasyon. Payo ng Pangulo, sumunod sa mga opisyal ng embahada at huwag mahiyang humingi ng tulong sa gobyerno dahil walang ibang mas mahalaga kundi ang kaligtasan ng bawat Pilipino. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat sa iyo, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng Marawi General Hospital sa Marawi City. Ito ang kauna-unahang ospital na itinayo sa lungsod mula nang sumiklab ang Marawi Siege noong 2017. Sa kanyang personal na pag-iinspeksyon sa nasabing ospital, binigyan ni Pangulo Marcos ng deadline na hanggang Agosto ngayong taon ang kontraktor at mga kaukol ng ahensya ng gobyerno para tapusin ang ospital upang mabuksan na ito sa publiko. Ang ospital ay may 100-bed capacity at sinimulang itayo noong 2023 bilang isang primary care facility. Aabot sa 300 million pesos ang pondong inilaan ng Office of the President para sa proyekto bilang bahagi ng rehabilitation program ng pamahalaan upang matulungan ang mga residente ng Marawi na makabangon mula sa epekto ng krisis. 774 Balita Ngayon. Ilang minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga, si pa naglalagab live na balita. Naghain po ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP Laban na humihiling na atasan ng COMELEC na magsagawa ng manual recount sa resulta ng senatorial elections. Sa inihaing motion for leave to file supplemental petition for mandamus nina Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondok, nakasaad na mahalagang malaman kung nasunod ang proseso sa ilalim ng umiiral na batas hinggil sa halalan, malaman ang katotohanan, matukoy at matiyak ang pananagutan at maibalik ang tiwala ng publiko sa halalan. Nakasaad din sa petisyon na maraming naganap na regularidad ilang araw bago ang halalan at matapos ang May 12 elections, kabilang dito ang mga nawawalang boto, hindi nagtutugmang bilang ng mga boto, mga reklamo ng mga botante patungkol sa pumalyang automated counting machines at 17 milyong overvotes na hindi nila napabilang sa officially tally. Mababatid na una na rin sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon ng dayaan sa nakalipas na halalan dahil naniniwala siyang dapat nanalo rin sa pagkasenador ang tatlo pang pambato ng PDP Laban. Samantala, marksmanship training ng ilang PNP personnel umarangkada na, detalyated ni Angel Garcia. Angel. Nagsimula na ang second phase ng marksmanship enhancement training ng mga kawani ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group. Ayon kay PNP IMEC Director, Police Brigadier General Bernard Briton, ang second phase ng marksmanship enhancement training o live fire exercise ay sinagawa nitong June 18, kung saan dito in-apply ng mga pulis ang kanilang natutunan nung sumabak sila sa first phase o dry fire training. Dito nahasa ang mga pulis sa tama at ligtas sa shooting techniques, weapon handling at precision development. Sinabi ni Briton na ang dalawang yugto ng pagsasanay ay bahagi ng pagsusumikap ng IMEG na palagasin ang kakayahan ng kanilang hanay. Nais din niyang matiyak na bihasa sa paggamit ng baril ng mga pulis
at handang rumisponde sa anumang sitwasyon. Una nang binalaan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang mga pulis na hindi papasa sa marksmanship proficiency standard na babawian ng service firearm. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Paiigtingin ng Land Transportation Office o LTO ang kampanya laban sa mga hindi rehistrado at hindi ligtas na mga sasakyan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, sabay na ipatutupad ang kampanya sa pinaigting na operasyon laban sa unregistered motor vehicles at mga expired na lisensya. Nakatakdang simula ng agresibong operasyon sa Agosto ngayong taon. Sinabi ni Mendoza na lahat na sasakyan na may expired registration ay may impound agad sa marehistro ang mga ito matapos sumailalim sa roadworthiness inspection. May katapat din itong multa na abot sa 10,000 pesos alinsunod sa batas. Maaari ring ma-impound ang mga unsafe at unfit motor vehicles hanggang sa masunod ang lahat na requirements para sa ligtas na pagmamaneho. 774 Balita Ngayon. Alas 7 na po ng umaga. Kami pa rin po ang mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At si Bapang naglalagablay sa totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, abot po sa 7.15 million pesos na halaga ng iligal na droga ang naharang ng mga otoridad sa NAIA mula sa isang South Korean national. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasa mahigit 1,400 grams ng hinihinalang ketamine ang nakita sa backpack ng South Korean national na kinilala bilang Han nang sumalang ito sa Final Security Screening Checkpoint 3. Papasakay na sa Cebu-bound flight ang 39 anyos na dayuhan ng harangin ito ng mga otoridad. Nakuha ang iligal na droga sa kanyang backpack na nakapaloob sa isang transparent plastic bag na binalutan ng foil. Itinurn over na sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang iligal na droga para sa confirmatory testing. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Darito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 22 centavos, 65 pesos and 67 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 73 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 25 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. May nanalo kaya sa Lotto kagabi? Alamin natin ang resulta mula kay Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi June 23. 18, 8, 42, 3, 32 at 24. Kung saan walang nakapag-uwi ng 59,628,474 pesos and 60 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 23, 36, 42, 12, 19 at 18, kung saan wala ding nanalo ng 28,803,092 pesos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Pilipinas nakapagtala ng record-breaking na mga temperatura, higit doble sa karaniwang pumapasok na bagyo sa bansa na itala noong 2024. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Napansin mo ba ang tila pabago-bagong kondisyon ng panahon ngayong taon? Umuulan kahit panahon ng tag-init at nakaramdam na matinding init kahit panahon na ng tag-ulan. Alam niyo ba na noong 2024 nakaranas ang Pilipinas na matinding lagay ng panahon, bunsod ng pagbabago ng klima na dulot ng tao? Sa ulat ng World Meteorological Organization o WMO, nagkaroon ng matinding pag-ulan sa silangang Mindanao noong Enero at Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na ikinasawi ng 73 katao. Naapektuhan naman ng matinding init ang bansa sa pagitan ng Pebrero at Mayo na kung matatandaan ay nagdulot pa ito ng grass fire sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na nagresulta sa pagkasunog na 19 na sasakyang nakaparada doon. Makalipas lamang ng ilang araw matapos ang insidente, naobserbahan noong April 27, 2024 ang 38.8 degrees Celsius na temperatura sa NAIA na nagkataon din na pinakamataas na temperaturang naitala sa isang lugar sa Metro Manila.
Samantala, mula Hulyo hanggang Oktubre na nakaraang taon ay naapektuhan ng pinakamalakas na bagyo ang Pilipinas na bumuhos ng 727.8 mm ng ulan sa Basco, Batanes sa loob lamang ng 24 oras. Naobserbahan din ang bihirang sunod-sunod na pagpasok ng 6 na bagyo na nanalasa sa bansa sa loob lamang ng 4 na linggo sa pagitan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Ayon sa WMO, higit sa doble ang pumasok na bagyo sa Pilipinas sa mga buwan ng Setyembre, Oktubre at Nobyembre noong 2024, kung saan 12 ang naitala sa naturang panahon mula sa karaniwang 6 lamang. Sinabi ni Dr. Charina Lynn Amedo Repolo, Assistant Professor at Physical Oceanographer sa Marine Science Institute, University of the Philippines, Diliman, na nakakabahala ito na nagpapahiwatig ng tumitinding krisis sa klima at binibigyan din ang mataas na kahinaan ng bansa. Dahil dito, hinikayat niya ang global community na mag-commit sa mabilis na pagbawas ng mga emisyon at lumipat mula sa fossil fuels patungo sa mas malinis at renewable energy, gayon din na dapat ikonsidera ang mga climate strategy sa pagprotekta sa karagatan, kabilang ang pagpapalawak ng mga marine protected area at pagpapanumbalik ng mga blue carbon ecosystem. Magkaroon ng pakialam at pangalagaan ng ating kalikasan para sa ikagaganda ng ating kapaligiran. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating lifestyle news naman, Maido Restaurant ng Peru itinanghal the World's Best Restaurant 2025. Ang detalye ni Mika Fajardo. Mika. Pinangalan bilang the World's Best Restaurant 2025 ang Maido ng Peru na pinamumunuan ni Chef Mitsuhara Micha Chumura. Pinalitan nito ang 2024 winner na Desfrutar ng Barcelona na ngayon ay kabilang na sa iba pang nakaraang World's 50 Best Top Rank Restaurant sa Best of the Best Hall of Fame. Itinatag 16 na taon na nakalilipas, ang Maido na nakabase sa Lima ay naghahain pa rin ng Nikkei cuisine na inilarawan ng karamihan sa mga mahilig sa pagkain bilang isang Japanese at Peruvian fusion cuisine. Kasunod ng Maido sa ranking ngayong taon ay Asador at Cebari ng Spain sa number 2 at ang Quintonil ng Mexico sa number 3. Samantala, 14 na restaurant mula sa Asia na pabilang sa listahan ngayong taon, kasamang Bangkok, Thailand na nangunguna na may 6 na restaurant sa listahan, kung saan ang Asia's 50 Best Restaurant 2025 number 1 na Gangan, na Chef Gangan Anad ay nasa number 6. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, Girls and Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa isinama sa auction ng English musician at nagpasikat ng kantang Wonderful Tonight ang kanyang mga gitara para sa kanyang rehab. Sino siya, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, June 24 taong 1999, inilagay sa auction ang mga gitara ng English rock and blues guitarist, singer and songwriter na si Eric Clapton. Umabot sa $5 million ang naging halaga ng mga gitara na in-auction ng kilalang auction house na Christie's, New York. Nagdesisyon si Clapton na ilagay sa auction ang kanyang mga gitara noon upang makalikom ng pera para sa Crossroads Center sa Antigua, kung saan din siya pumasok para sa kanyang rehabilitasyon dahil sa problema sa iligal na droga. Ang Crossroads Center Foundation ay ang Drug and Alcohol Residential Rehabilitation Facility na itinayo mismo ni Clapton noong 1997. Sa ikalimang anibersaryo naman noong 2004 para sa naturang auction, ipinakita ng Christie's at muling nagpa-auction ng koleksyon ng mga instrumento ni Eric Clapton, kasama ang mga dinonate ng kanyang mga kaibigan. Umabot sa higit $7.43 million ang naging kita nito, kung saan benepisyaryo ang Crossroads Center Foundation. Ilan sa mga awitin ni Eric Clapton na inyong madidinig dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW Shata 4 ay ang Wonderful Tonight, Change the World at Tears in Heaven. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shata 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa Balitang Kakaiba, isang lalaki sa Texas na ikasal sa kanyang ex-girlfriend nang wala siyang kamalay-malay. Ang Balitang Kakaiba ni Doc Justin. Doc, paano nangyari yon? Yes, good morning, Joel at Darlene at sa lahat ng ating mga kanyusig na naghihintay ng balitang kakaiba ngayong araw na ito.
Walang kamalay-malay ang isang 42 anyos na lalaki sa Texas na nakasal pala siya sa kanyang ex-girlfriend kahit matagal na silang hiwalay. Ayon sa ulat ng Beverly Hills Police Department, nagsimula ang lahat ng makatanggap ang hindi na pinangalalang biktima ng gift basket mula sa kanyang ex na si Christine Marie Spearman. Lamang regalo ang larawan ni Christine na may hawak na marriage certificate at may mensaheng congrats. Maybe call your wife. Kwento ng biktima. Nagkarelasyon sila ni Christine at kumuha ng marriage license dahil plano naman na talaga nilang magpakasal, pero bago pa matuloy ang kasal, nagkahiwalay sila matapos ang isang matinding alitan. Hindi niya alam, humingi pala ng tulong si Christine sa isang lokal na pastor para sertipikahan ng kasal kahit hindi siya dumalo pumayag sa seremonya. Pagkatapos ito ay personal na inihain ni Christine ang marriage certificate sa County Clerk's Office or County Clerk's Office dahil para maging legal ang kanilang kasal kahit na wala siyang kaalam-alam. Bunsod nito, humingi ng tulong ang lalaki sa mga pulis hanggang sa na-arresto si Christine na naharap ngayon sa kasong felony stalking. Binigyan naman ng emergency protective order ang biktima para sa kanyang proteksyon. Sa ngayon, hindi alam ng biktima kung paano ayusin ang papeles ng peking kasal. Ako, yan ang mahirap. Kaya kailangan bago ikasal may consent muna ng magkapareha. No? Pag walang consent, invalid kasal yan. Anyway, dapat mahirap yung gano'n, Oo. Opo. Kaso yan. Opo. Anyway, mga ka-music, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. Parang napanood ko na rin yan sa pelikula. Si Daniel Padilla. Tsaka si Catherine. Tsaka si Catherine, di ba? Oo, yung lasing sila. Tapos yung nangyari, nagkaroon ng marriage certificate. Oo. Tama ba? Nakikasal sila. May asawa na. Kasal na. Anyways, sabi niya peke eh. So, paano nga ayusin peke nga? Di ba? So, ibig sabihin, pwede niya yung i-apela. Void. Void. Pwede niya i-apela sa korte. Di ba? Mga ka-Newsek, yan po ang mga balitang naglalagab live ngayong araw na ito ng Martes, June 24, 2025. Muli ang ating katanungan. Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi maaaring iproklama ang second placer kapag nadiskwalipika ang nanalong kandidato sa eleksyon? Ang gusto natin tanungin dyan, yung mga supporters ng mga politiko. Anong masasabi nyo dyan? What if ang inyong kandidato ay second placer? Payag ba kayo? Kayo naman, na supporters nung halimbawa vice mayor or vice governor kasi lokal di ba? Lokal or punong barangay. Di ba? Papayag ba kayo na hindi maupo yung inyong kandidato bilang OIC in charge, di ba? Okay? So, yan po, mga kaibigan, kami ho yung mga naging tagapagbalita. Dito Lanyo. Ako naman ang inyong Joel Malasakit, Margo Rospat. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Oras alas 7:11 na po ng umaga. Maraming salamat. 774 Balita Ngayon.